Buksan niyo na muli ang ating Little Teacup. Ibig sabihin, welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At muli nagbabalik, walang iba kung hindi si Miss Erica Joy Bondok na sasamahan tayo sa ating pag-inom ng mainit na tsaa. Erica, mag-hello ka naman. Iniintay ka nila talaga sa iyong pagbabalik. Magandang hapon po sa inyong lahat ulit. At ako po yung nagbabalik from last week, no, Doktora? Yes, hello, hello, correct. hello! At ngayon, malinaw na hindi lang siya Miss Erica Joy Bondok, the nutritionist. Alam na natin ngayon na may R&D ang dulo ng kanyang pangalan at alam na rin natin kung saan ang setting ni Miss Erica, di ba? Yes. Hindi lang sa isang ordinaryong setup siya na tumutulong para sa nutrition, kung hindi nasa hospital talaga. Hospital-based and at the same time, isang educator sa college. So yan ay pagkukwentuhan natin lahat maya-maya lamang, pero nagpapatuloy tayo dito sa ating buong buwan na ang pinag-uusapan natin ay NutriLife for Seniors. At nais ko kayong paalalahanan, merong isang kasabihan from Ann Wigmore. Ang sabi niya, the food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison. So, nako, sinimulan na tayo, no? Na-educate last Monday ni Miss Erica. At ngayon, magandang pag-usapan natin lahat kung ano ang mga do's and don'ts namin for the lolos and lolas. Pero di ba natawa ka? Kasi sabi ko, parang Netflix lang ang dating natin. Pag nanonood ng Korean telenovela, may subtitle. Pero pag ikaw ang nagsasalita, lahat ng menu na sinasabi mo, parang may calorie May intake. nutrition facts, Dok. Ayun, nutrition facts, tama, na ini-scan na lang ngayon, di ba? So, paano ba yan? Kailangan ba talagang maging conscious kami sa mga ganyang bagay? Yes, Dok, no? Yung intake po ng food natin, ayan po kasi yung nagbibigay, kumbaga lahat ng food na kinakain po natin, that's the thing that gives energy para makapag-function po ang isang tao sa pang-araw-araw. So, importante po yung quality. Number one is quality. Next also is the quantity of the food intake natin. Lalo na po sa mga manonood po natin, sa mga elders po natin. No? Ako, Miss Erica, parang kinakabahan ako doon. Ba't ka kinakabahan, Okay ako doon sa Doktora? quality. Yung quantity. Delikado ako sa quantity. Kasi pagka sumarap dahil sa quality, lumalaki din yung quantity. No? Parang yung sinasabi mo yung tikim-tikim. Parang sa akin pwede yung tikim-tikim. Pero pag nag-buffet ka, di ba, at lahat yung tinikman mo, di ba, paano na? Di labis-labis na yung calorie intake. Meron kasi, Doc, na tinatawag na MOVABE, para po aware tayo, no? When we say of mo, moderation, and then va, variety, and then ba is balance. So Okay, it's MOVABA. MOVABA. Yes, because there's no single food po that can provide all the nutrients and the energy that the body needs. So wala pong isang single na pagkain, no? Lagi pong merong lack yun. So dapat ano po yun? Magiging assorted. Kaya papasok po doon yung variety. Iba't iba po yung classes na kinakain natin. So, introduce ko din, Doktora, yung pinggang Pinoy. May props ako dito, Doc. Wow, talaga may baon May props talaga. po ako para Si Miss po sa mga Erica. manonood natin. So, every meal po, so meron pong tinatawag na pinggang Pinoy. Ang pinggang Pinoy po, this is derived from the Department of Science and Technology, FNRI, the Food and Nutrition Research Institute. So, kung ganito po ang pinggan ninyo, dapat bilog po siya. You have to divide it po into 4. So, yung first quadrant po natin, nandito po ang ating rice. Ito lang po yung rice natin. Kaso, Doktora, ang tanong, ganun lang ba karami ang rice? Oo nga eh. Paano ba yan? Oo nga sa, po. sa tiyan ng Pinoy, Bakit ikaw hindi? pinggang Pinoy Dapat eh. buo, Doktora. Siyang Pinoy, kabuuan yan, kanin talaga. Oh. Opo, pero for the education po ng nakakarami, no, sinabi nga po natin, it's moderation, variety, and balance. So, dito lang po yung ating rice natin. And then, another 1/4 po will be our protein. Saan po ba natin nakukuha ang protina? Sa meat. Sa mga meats po natin. Chicken, fish po natin. You can have the pork and the beef. Pero meron pong, mas recommended po sa mga elders natin, Doktora, ang white meat. Ano ba yung white meat, Miss Erica? It's the fish and the chicken. So, yun po. And then, the other half po is 1 serving of fruit. Maigi po, it's a vitamin C rich or yung mga citrus po, no? Para for the immune system. And ang ating pong gulay. So, yun lang po, Doktora, yung ating pinggang Pinoy. It should compose of rice,
protein food po natin, and the vegetable and fruit. Every meal. Pahiram nga, Miss Erica. Akala ko magla-live selling tayo, di ba? Hindi na magla-live selling, Doc. Pero una muna, huwag kalimutan, lolos and lolas, ano natutunan natin kay Miss Erica? Movaba. Yes, O, di ba? moderation, variety, and balance. Kala ko Israeli ako eh. Movaba. O di ba? Kala mo Greek ang dating, no? Nang kinakain natin. So yung movaba, ano ulitin natin? Ano yung mo? Moderation. Yung va. We have the variety. Ba. And ba, we have the balance. The At- go, grow, and glow foods. At syempre, lolos and lolas, tingnan ang ating pinggan. Pinggang Pinoy. Di ba? Pinggang Pinoy. At ito ay sinimula ng DOST natin. FNRI. So talagang ito ay pinag-aaralan ho talaga. So ang mahalaga na lang, paano namin sundin. Pero di ba kanina ang sinabi mo yung quantity and quality. Quality. So sa quality, tinuruan mo na kami last Monday na it doesn't have to be expensive. Tuwan-tuwa yung lolos and lolas natin, titos and titas, kasi nung pinag-uusapan natin yung talbos ng kamote at yung carrots, di ba? It is the same thing. Whether mahal ang pagkabili mo dyan o hindi, ang labanan na lang is how to prepare it. Yes. So ngayon naman, tinuruan mo naman kami paano i-proportion yung ating kakainin, kasi parang ang bagsak nga kami lahat, no? Guilty ka, Doktora. Guilty agad, di ba? Tapos may mga times naman kasi moody ang lolos and lolas eh. Pag Ay, sinabi Doktora! nilang all meat lang, nako, hindi na talaga magra-rice. Pero ngayon sabi mo, may ano pala, quadrant Yes, pala may yan. quadrant. Doktora, and it applies with the healthy population na elderly natin. Ibang usapin po sa mga manonood natin pag diabetic po ang pasyente po natin, ha? Ibang usapin po iyon. May iba pong proportion sa kanila. Sige, so ngayon dun muna po tayo sa generic, ha? Generic. Yung may sakit o wala, talagang dun muna tayo, plain muna, ha? Magkasundo muna tayo dun sa 4 quadrants natin. So ang bigas, kahit na laging kasabihan, basta may bigas, mabubuhay na ang Pinoy, di ba? Hindi na pala tayo mabubuhay ng bigas lang. Kailangan may bigas ka, may ulam ka, may gulay ka, at may fruits ka. Unang-una kong tanong yan sa'yo, Miss Erica, mahirap ang buhay ngayon. Opo. Hindi talaga lahat makaka-afford na meron pang prutas. Ang prutas ngayon ay, alam mo na, ano ba yan, hindi na siya basic commodity ngayon. Luxury na yan para sa ordinaryong tao. Pero meron ka pang sinasabi na dapat citrus, di ba? Ang kaya lang ng mga ordinaryong tao, saging, di ba? Kasi yan ang marami talaga sa palengke. Okay lang ba yan na saging na lang ng saging? Opo, wala pong problema kung lagi pong saging, bagamat sa amin pong ospital ay kadalasan saging ang nasa-serve. Kasi po ako ay affiliated with a government institution, no? So mura po dapat talaga ang sinaserve. Okay lang po yan, basta ang importante po, merong prutas ang ating meal, ang every meal po natin. Basta sigurado na ako sa tanong ko. Basta sigurado wag banana Q. Opo, wag pong banana Q. You So, got it right, Doktora. Check! Sige, very interesting ito. So, prutas pa lang yung naitanong sa'yo. Mamaya aabangan namin yung mga white meat na yan at saka yung sinasabi mo pang ang mga proportion ng gulay kasi may mga misconceptions din sa lolo and lola natin. So, wag ko kayo mawawala, magbabalik ko kami. I-type nyo na ngayon sa inyong chat. I-chat nyo na ano pa yung mga questions nyo kay Miss Erica. We'll be right back. Hello, hello, hello! Nagbabalik tayo dito sa ating 20% program at kasama natin si Miss Erica Joy Bondok. At napaka-interesting ng ating pinag-uusapan dahil may quadrants pala dapat ang ating pinggang Pinoy. So, kanina napag-usapan natin, okay lang ho kahit saging. Pwede naman iba-ibahin yung variety, di ba? May latundan, may senyorita. May bungulan. Basta wag banana Q kasi may kasama ng katamisan yon. Pero nabanggit mo kasi kanina yung gulay, di ba? Ang naiisip namin,
napaka-healthy pag puro gulay yung kinakain namin. Pero meron din kami mga maling paniniwala na, ay, wag munggo. Kasi ang munggo, gulay. Pero di ba makakasakit ng mga tuhod-tuhod namin yan. So in general, ano bang maitutulong mo sa amin na maintindihan? Sige, doktora, since nabanggit niyo, doktora, yung munggo, no? Kasi kadalasan po, yung mga ina-arthritis, sinasabi lagi na hindi pwedeng kumain ng munggo dahil ito ay mas makakasakit ng tuhod. Maniwala po kayo sa akin ay hindi po kasama ang munggo, no? Sa mga dapat iwasan kapag ang uric acid natin ay mataas. Ano po yung number 1 na dapat nyong iwasan? Ang red meats po natin. We have the pork and the beef. Yan po ang pinakasunod na, yan po ang dapat nyong iwasan. Pangalawa po nun, mga laman loob. Kung mataas po ang uric acid ng ating kasamahan sa bahay, yung elderly, wag din pong pakakainan ng laman loob. Aside din po doon is ang ating oatmeal. So, ang oatmeal po natin, isa din po sa mga dapat iniiwasan po natin yan. Ayan, kasama po siya. And at the same time po is yung mga kaliskis ng isda. O baka naman sabihin po ng mga manonood, paano yun? Gusto ko yung bangus. Pwede naman pong kumain ng bangus. Wag lang kakainin yung balat. Balat. So, it's part din po, isa po yun sa mga factors na pwede magpataas ng uric acid. So, doon naman po sa sinabi nyo, doktora, pagdating sa gaano kadami or ano po, may mga iba't iba po kasi tayo mga references na pwedeng ipag-base, kagaya po ng food pyramid. Ayan, bata pa lang po, tinuturo na po yan. Pero i-remind ko po yung mga manonood natin, doktora, yung mga elders natin, baka nakalimutan natin. Ang pinaka-baseline po ng food pyramid ay water. So, isa po yan sa mga dapat po nating pinapriority sa mga elderly kasi as people age po, nawawala yung sense of thirst na mga matatanda po natin. No? So tayo naman po na mga kasamahan natin, kasama tayo sa bahay, i-make sure po natin na nakakainom sila ng 6 to 8 glasses of water. So 6 to 8 glasses of water. Pangalawa po is sa gulay. Gaano po kadami? Based on the food guide, reference po, for the age 60 years old and above, the recommended po is at least makakonsume ng 1 cup of vegetable po, 1 cup to 1.5 cup po of vegetable per day ang mga elderly po natin. Sa meat naman po, lalo na po ang isa-suggest ko ay white meat. Bakit po white meat? Mas less in fat. Huwag na po kakainin yung mga balat po ng manok or balat po ng, naku, may narinig akong lechon, doktora. Huwag na rin po yun, no? Pass na po tayo doon. Gaano po karami? So, approximately po, 3 matchbox size sa buong araw, doktora. So, i-make sure po natin yung mga elder natin, doktora, kumakain ng protina. Okay. Kasi kailangan po nila yon. Ayun, Dok. Nako, nakakatuwa ho ito. Very informative talaga. Nasagot mo na yung number 1. Kasi ang issue talaga, parang kalaban na kalaban nila ang munggo. Hindi naman pala. Very nutritious pala ang munggo. Ang dapat palang iniiwasan yung mga dinuguan na yan. Red diba? meats. Yung mga Beef bopis na, yung mga bopis na yan. Opo. Kasi yan ang talaga napakataas talaga, di ba? Hindi ka nga kumain ng munggo, pero kumain ka naman dinuguan at puto, Oo, o di ba? doktora, Tapos tama. may naghanda, magaling magluto ng bopis, sige go, di ba? Tama po. Pero sinabi mo naman pwedeng tikim-tikim lang. Paminsan-minsan. So, nasa disiplina yon, doktora. Naku, ang hirap Paano kayo talaga tikim? nun. Ang hirap nun. Tapos ngayon dun sa gulay, the entire day, dapat make sure nakaka 1/2 cup. Ay, 1 cup. to 1 cup. 1 cup po. Gaano po kalaki yung 1 cup nyo? Approximately po, ganito kadami. Ito po yung fist ninyo. So, approximately, ganyan po kadami yung gulay na nako-consume ng elderly natin all throughout the day. So, Miss Erica, ganyan din ba? Pwede ba yung kanin ganyan din? Issue ko talaga yung kanin eh, Actually, no? Doc, yung in terms of dyan sa carbohydrates, kasi it will be case-to-case basis din po talaga. No? It's computed. So kung talagang gusto niyo po ng thorough assessment, kung ano, gano'n kada, meal planning po ang tawag. Sample meal plan, pwede pong magkonsulta sa mga registered nutritionist dietitian where you can find them is sa mga hospitals po. Some others practice private po, pero mostly nasa hospital. Pero kunyari, katulad ikaw, Miss Erica, di ba? Kunyari, ako ay pasyente, pumunta ako sa ospital. Di ba talagang gagawan mo ako ng full meal, ano yun talagang nararapat ayon dun sa case ko. Yes po. Kasi individualized yan eh, Yes, hindi siya Doc. generic. Ito mga pinag-aaralan ho natin, unang-una para sa mga walang sakit. Yes po. Yun
yun muna yung ina-assess niya. Yes Tapos po. pa on the side, sinasabi mo nga, pag kunyari diabetic, edi iwasan nito. So isa pang natutunan at nililinaw ho, lolos and lolas, kasi may kakulitan na ho pag tumatanda. Dahil ayaw nilang ihi ng ihe, ayaw na ngang uminom. Pero ngayon, nilinaw mo na yun ang pinaka-baseline natin, 6 to 8 glasses of water. For elderly. Itong mga lolos and lolas, sabihin nila, uminom na akong kape, uminom na akong tsaa, counted na yon. Di ba hindi naman counted ba yan? Hindi, doktora. So, So, when we say of 6 to 8 glasses water po talaga siya. Yung So water, hindi yung sinabing liquid. Ang sinabi ho, water. So aside sa mga kape nyo at tsaa at mga juices ninyo, aside from that is 6 to 8 glasses of water. Tapos, meron pa bang mga gulay, Miss Erica, na totoong nakapagpapataas ng kanyang, kasi napapanood nila yun sa FB no? Alin Yung po, mga Doc? cauliflower, yung mga broccoli, mga ganyan. Wala bang dangerous na gulay? As of the moment, doktora wala talagang dangerous gulay as of the moment. Even in terms of quantity, kasi they are rich in fiber, which is good for the gut din po natin. No? Lalo na po pag ang mga elders natin nagiging constipated, doktora. So it really helps po. No? Yun nga po yung battle namin, doktora, hindi kumakain ng gulay ang, ang mga elders natin. No? Kaya ako naman po, dito sa harap ninyo, nag-educate na kumain po tayo ng gulay. Hindi naman po kailangan na, as in sobrang dami, yung 1 cup nga lang po is sufficient. Pero doktor, I would like to add dun sa pag-inom ng kape. Yung kape din po kasi, it excrete calcium. So, tinatanggal niya yung calcium, especially yung caffeine itself na nandun sa kape. Ine-excrete niya yung calcium. So, it tends... Di know yun sa atin. Kasi kailangan nga naming tumatanda, additional calcium. Yes, Doc. Oo. That's why sinasabi ko nga po na ang coffee mismo ay nakakapagpatanggal ng calcium. So, prone for osteoporosis po ang ating mga elders. So, lolos and lolas, nakapagpapatanggal daw ng calcium, hindi ng calories. Kasi may ganung concept din na dahil nagda-diet, kape na lang ng kape, di ba, ang isip, mamaminusan talaga yung number of calories intake nila. Ayan. Di, Doc, nakakapag-depress ng appetite kasi, Doc, ang coffee. So, they thought of, akala nila nadda-diet sila. Pero once uminom ka kasi ng kape, pansinin niyo po, kahit sa mga nasa bahay, parang hindi ka gugutumin because it depresses the appetite. Ay, masama ugali ko. Kasi pagkapatapos ko kumain, gusto ko talaga, syempre with good company, yung gusto mo talaga mag-chika, mag-spend ng time. So Coffee, after Doc. eating, parang kahit hindi kasama sa buffet, mag-order talaga ng coffee, di ba? Tapos on the side, pagka nagkakape na, syempre dapat may pastry, di ba? Kaya yun na masama akong bisyo. Kaya ngayon naiintindihan na natin kung ano ang epekto ng kape sa buhay ng isang tumatanda. Okay. So iwan muna natin dyan at pagbabalik natin, meron pang pasabog sa atin si Miss Erica. Sinimulan niya sa Movapa. Ngayon naman yung pyramid natin. Ano pa kaya ang ituturo sa atin mamaya ni Miss Erica Joy Bondo? Hello! Tayo nagpapatuloy ngayon sa ating programang 20% at napapainom ako kasi talagang sinabi, di ba kanina, 6 to 8 glasses of water. Kaya ngayon po, hindi siya alaman nito, water. Para sumunod tayo sa sinasabi ni Miss Erica. Miss Erica, nako, ano pa ba ang mga dapat ipaalala sa ating lolos and lolas? Alam na namin ang Movapa, alam na namin ang pyramid, ano pa ba? Doc, pero napaisip ako doon sa ganito Baka isipin po ganito water. So, the normal glass po, yung sinasabi ko. Sabi kasi ni Doktora, ay ganitong glass. So, yung punta po sa kusina, yung normal glass po, 6 to 8 glasses. So, I think, Doktora, yung general na aking takeaway, home message po sa ating mga elders at sa mga kasamahan sa bahay. Number 1 po is, make sure po that ang mga elderly po natin sa bahay, they eat nutrient-dense food. Ano ibig sabihin ng nutrient-dense foods? Nutrient-dense food, yun yung mga pagkain na kahit isang ganito lang karami yung serving niya, pag kinain mo siya, ang dami niyang sustansya. So ano-ano yung mga yon? Andyan po ang gulay, andyan po ang prutas, whole grains po,
Kasama po yung ating, kung meron pong budget, kahit papano, brown rice, ang ating pong wheat bread, ayan po yung mga healthy po natin, or black rice, red rice po, and then the vegetable and the fruits. Number 2 po, stay hydrated. Huwag pong kakalimutan yung mga elders po natin sa bahay. Maging conscious po tayo kasi sila po ay nag-age na. Nawawala po yung sense of thirst po nila. So tayo po ang maging reminders na, nanay, iinom na ng tubig ha. Kahit po sila ay makulitan sa atin, tayo din po yung magmakulit. Dahil yun po ay para sa kanila. Way po ng pag-aalaga natin at pagmamahal. Number 3, samahan pong kumain. Life is so short po. Para iwan pa po yung mga elders natin. No? We give them time, we give them love, we do care for them. Because that was the first po na ginawa nila sa atin. No? And pray din po together with them. And last po, physically active, somehow mag-walking po, kung kaya pa po, no? Maglakad-lakad pa po, kasi it helps po sa lahat, all over, sa general health natin. And last po pala, consult a doctor or a nutritionist dietitian, lalo na po kapag may medical condition. So I think yun yung 5 pala siya, Doc, key notes or key takeaways ka po. Ayoko, naiyak ako dun eh. Bakit, Doc? Kasi sabi din Lola, samahan mo kami kumain. Kakain kami. Pag ikaw yung apo, talagang mapapaupo sila sa sobrang ganda mo. Kaya na mahirap ka maging apo kasi lahat na isusubo namin. Nakabilang, tutut na. May computation talaga, Naalala ko di yung ba? parents ko sa'yo, Doc, pag nandyan ako, nandyan na yung anak natin. Nagbibilang ng calorie count doon. Pero Doc, it's always for them. It's always for them. Parang you do it not to restrict, but it's a way for a longer life. So, Miss Erica, pag nagpunta sila ng ospital at gusto nila talagang magpa-consult sa R&D, anong department sila pupunta? Kasi ano ba yung mga yan, pupunta lang yan lagi sa ER. Yung pag may nararamdaman, ER ang pupuntan. Eh gusto nila magpa-aral talaga, no, para may diet plan sila, diet meal o anong tawag dyan. Saan department pupunta? Pag po kayo ay interesado, pagpa-consult, doktora, so pagdating niyo po doon, number 1 po, i-check niyo kung merong nutrition clinic ang hospital. Okay. So meron pong intended talaga, especially for the tertiary hospitals, may mga nutrition clinic po yan. Yung iba pa nga po, wellness center. So overall na po yun, kasama na yung clinic. If wala naman po, you may proceed with the nutrition and dietetics department or others call it po dietary department. No? Or sabihin niyo lang po doon, asan yung mga nutritionist dietitian? Alam po yun, sigurado. Dahil yun po nagpapakain, hindi lang sa mga pasyente, minsan sa buong hospital pa, kasama yung mga empleyado. Miss Erica, I hope this is not an ethical question, but we want to put into consideration na ang isang matanda, kaya ayaw niya ng consult kasi numbers game yung nakikita nila. Will it be expensive for them? Do they have to be ready na nag-consult ako? Di ko naman pala kakayanin lahat yung sinabi. Pero will it be practical for them? O makinig na lang kami sa'yo sa mga advice mo ngayon? It will be practical on them po. Ako, doktora, I do public service kasi nga po ako ay affiliated with a government hospital at wala pong charge yun. Kahit pasyente po siya, empleyado po siya, i-cater po namin yun. At lahat, gaya nga po doon sa first episode natin, doktora, no, hindi kailangan maging mahal, hindi kailangan maging mayaman o magarbo para makakain ng masustansyang pagkain. Kasi minsan nasa bakuran lang natin. Kailangan lang natin malaman. I think yun, Doc. So, Miss Erica, hindi pa ba late na itong matatandang to, di ba? Patapos na yung life nila. Kasi alam mo, yung mami ko, she passed on at age 91. So, medyo I come from a family of doctors. Sila yung mahigpit sa mami ko. Pero nasa akin ang mami ko. Ako, maluwag. Hindi pa ibet. Oo, yun, alam mo yun, pag gusto niya ng kape, Bibigay. bigyan nyo. Apo. Sasabihin ng kuya ko, huwag mong bigyan. Alam mo nang di ba? Sa isip ko, gano'n na lang itatagal ng mami ko. Tapos alam mo, dahil pinagbibigyan ko siya, sa totoo lang pag iinom siya ng kape, ganun lang. Sinisip na lang niya Hindi na, wala na siyang intake. Pero sa akin, yung naamoy lang niya, tsaka siguro the routine, di ba? Yun yung nasanay siya. Pinagbigyan ko lang siya, pero huwag niyong gayahin mami ko. 91 na siya nung ginawa ko yun sa kanya. At malapit na siyang... Pero Doc, ako So, hindi naman, pa late, hindi pa naman late. Hindi po, Doc. Even, Doc, yung sinasabi nila na... Kasi, Doc, wala kaming sinasabing bawal at all. It will always be limit or try somehow, if you may try to avoid, pero not literally wag. Kung there will always be quality of life.
importante pa din pong ibigay yung quality of life, especially for our elderly. So kung gusto po, pwede naman po nating abutan ng konting-konti, pero not to restrict them kasi somehow yung mental health po nila, because I'm affiliated with Oo, with tama. mental institution, Yes. doktora, no? So we need to protect din po yun, yung factor na Kasi yun. parang yun na lang yung saya no? Kaya at the end, pinayagan na rin ako kasi na-realize nila, oo nga, hindi man niya iinumin. Hindi na siya pareho May nung, hubos. nung kabataan niya. Parang Opo. ngayon, sip na lang talaga. Yung masabi lang na nainom niya yung kape. Pero sa totoo, wala na naman. Wala nang intake talaga doon. So, lolas and lolas, we are very thankful kay Miss Erica dahil ang dami mong naituturo sa amin. Mga basic talaga, no? At ang ganda nung sinabi mo ngayong panghuli, wala kayong sinabing bawal kung tutuusin, di ba? Kaya lang kami, parang self-discipline na rin. Kung kunyari diabetic ang isang lolo at lola, parang automatic naman alam mo kung ano yung mga sugary, di ba? Medyo kayo na talaga yung magko-control, sabi nga. Pero maraming pang tanong, no? Ang lolos and lolas natin, hindi namin nabasa sa iyo ngayon yung mga chinat nila. Marami silang tinatanong tungkol sa mga soft drinks, tungkol sa mga sitsirya, sa pagmemeryenda. Kasi yung food pyramid naman ang naikwento mo sa amin. Sana pumayag ka na bumalik pa uli sa susunod na Monday. Will that be all right? Yes, doktora, it will be alright. So, babalik pa po siya. So, yung mga tanong ninyo ay mababasa na po natin para sa next Monday. But for now, any parting words? As a parting words po, siguro kagaya ng sinabi ko po doon sa segment ko with testimony, no, let's all be healthy. Amen. Let us praise the Lord. So for our closing prayer, ililid ulit tayo ni Miss Erica Joy Bondo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Make us worthy, Lord, to serve our fellow men throughout the world who live and die in poverty and hunger. Give them through our hands this day their daily bread, and by our understanding love, give peace and joy. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So we'll be back next Monday together with Miss Erica Joy Bondo. See you again. Bye.